Ms. Nancy Gamo. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, pwede nyo bang i-characterize sa komiteng ito, as best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo? Okay, si Miss Alice Guo was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang POGO companies. Ngayon, yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so, dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Guo, kayo po ba ay naka-retainer? Empleyado ba kayo niya? Or freelance accountant po? Paano ang description nitong lahat freelance ng accountant lang po nyo? ako ni Ms. Alice. Walang employment, walang retainer engagement. Okay po. Tapos mamaya pupuntahan po natin yung mga iba't ibang kumpanya na hinandle nyo para sa kanya, pati yung dalawang POGO companies na binanggit nyo na. Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Guo? I left corporate work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now. Madam Chair, if I may, how Yes, did you get to meet her? She was introduced by JP Samson. Who? JP Samson. Who is JP Samson? JP Samson is the nephew of my employer, Baliwag Lechon Manok. All right. The owner of the Baliwag Lechon Manok company. Who was Mayor Alice? Who was Alice then? Was she a mayor? Hindi At the pa time, po, not sir. yet. Hindi pa po, sir. Ano siya noong araw? I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang, noong time na yon, meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat yun? As far I think so. As far as you know? Yes. Alright, salamat po, SP Pro Temp. Alright. Dun sa, yung binanggit po ninyong nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si JP Samson, siya po ay nasa AMLA report. Kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, so sabi nyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012. So about a dozen years ago, no? After 27 years sa private practice. And introduce nga po kayo sa isa't isa ni JP Samson. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no? 3Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinrocess nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Just like yung mga other companies na pre-process ko, all my details are there. Yung mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito? Yung 3Link, yung dalawang QJJ, Siopaw, Hongsheng, West Cars. Kasi, kaya ko po itinatanong kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB with Carlo Mateo. Quote,
Tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo-due diligence ako sa mga lupang binili niya before. Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares, close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Guo ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, i-deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per project lang po, per services kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Pro Tem. How much are you being paid per project by Alice Guo? Alice Guo is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SEC is 20,000, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, 15,000, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Guo is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Okay, nung nakilala mo si Alice Guo nung 2012, tama ba, 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yun? Para makabili siya ng property worth 12 million There sa is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ? Embroidery Center. Naka ano sa Bamban yan lahat? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Zambales? Marilao, Saan? yung sa Yung farm. yung farm nasa Bamban. Alright. I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Berhen de los Remedios. So I don't know Bamban and Concepcion, but I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Guo, yung tatay ni Alice Guo? Never ho. Never? Never. Si Alice Guo lang? Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. Okay. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, opo. Sige. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Temp. So, Ms. Nancy, sabi nyo nga, per project basis, yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na kinonfirm nyo, kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito, and a few others that you've been mentioning sa pagsagot nyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayon yung sabihin na extensive yung engagement nyo kay Alice Guo, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo hindi continuous, pero mayat-maya. So, pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis, dito sa at least kalahating dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Guo, hindi naman ho lahat yan operational. I understand, I remember there is the QJJ Meat Shop na yun ang nag-operate. So may mga branches yon sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plants, Slaughterhouse, group of companies, yung mga Siopaw Bulilit, those are not operational as far as I know.
Na-process po yung yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka mga resibo, up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ meat shop lang yung naging operational among the first 5 na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Guo. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Guo but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala So po. sino yung tinutukoy nyong under the family of Alice Guo? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, 3 yung si Alice, si Sheila, tsaka si Simen Go, plus yung Gian at tsaka yung Liwani. Okay, so yung 3 magkapatid at yung 2 magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Guo o yung pamilya ni Alice Guo ay nag-operational. So ano to, nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi siya yung may-ari, so I don't know the intent.